life itself is a form of suffering. Yung mga mayayaman, nagsasuffer sila dahil sa kayamanan nila. When they have it all, they become bored and di nila matigilang isipin kung ano pa ba yung kulang sa kanila. They tend to want more than what they have. Yung mga kurakot, di ba yung mayaman sila? But do you think, hindi ba sila nagdurusa? In sadness, in guilt? Kasi aminin man nila o hindi, di ba pag may mga nagagawa kang masama, hirap makatulog. Ganon din sa mga mahihirap, they suffer because of poverty. Yung feeling na kulang or wala talagang resources and you don't know what to do. O kahit naman lumalaban ka na ng patas, pero hindi pa rin nagiging sapat yung mga kinikita nila dahil sa malaki rin yung dapat bayarang buwis dito sa Pilipinas. And in some cases, yung mga taong walang-wala na makuha ng resources ay napipilitan silang gumawa ng masasama just to survive. Ang pinagkaiba lang nila sa mayayaman ay sila yung madalas na nahuhuli o napaparusahan. Why? Because they don't have a power. Not unlike those people na bilyon-milyon o bilyon-bilyon na ninanakaw sa kaban ng bayan pero hindi sila napaparusahan at wala nagagawa ang batas. According to this book, people who don't have families suffer because they don't have family. Sabi nga nila, kailangan ng tao ng support system and family is one of that. For example, you're living alone and masaya ka dahil naging independent ka, di ba, sa mga bagay-bagay. You're happy not until magkasakit ka. On the other hand, people with family suffer as well. Dahil minsan, may mga pangarap ka na hindi mo matupad-tupad dahil iba yung pangarap nila para sa'yo. Hindi naman sinasabi nito na pantay-pantay ang paghihirap ng tao. Pero ang malinaw, lahat tayo, ikaw o ako, ay nakakaranas ng pagdurusa.